Tita, ayoko! Hindi! No! Kahit ilang beses pa yatang umayaw si Destiny, hinding-hindi maiintindihan ng kanyang Tita Beth. Naririndi na siya sa pamimilit nito. Parang hindi siya kilala. Kapag ayaw ni Destiny, ayaw niya talaga. Hinawakan siya ni Tita Beth sa braso. Pero Destiny, makinig ka naman. Wala na. Nalugi ng negosyong iniwan ng mama at papa mo. Hindi ka na mabubuhay sa marangyang paraan. Hindi ba't hindi mo rin naman gusto yon? Hindi ka sanay maghirap. Hindi naman talaga sanay si Destiny maghirap. Pero mas lalong hindi siya masasanay magmahal ng matandang lalaki. Parang lolo niya na si Mr. Abanzano. Hinding-hindi siya papatol sa ganoong lalaki. Dahil lang sa pera na maitutulong sa kumpanyang naiwan ng mga magulang niya. Napabuntong hininga si Destiny. Tita, sinabi ko na sa inyo, hindi ko siya pakakasalan. Mas lalong nawindang ang kanyang Tita Beth. Hindi mo maintindihan, Destiny. Kung hindi mo siya pakakasalan, mawawala sa atin ang lahat. Sa tingin mo ba gusto ng mama at papa mo yun para sa atin? Siyempre hindi, sagot ni Destiny. Pero ayaw din nilang ibigay ko ang buhay ko sa taong hindi ko naman mahal. Magpakasal sa taong hindi ko mahal, alang-alang sa negosyong pinaghirapan nilang itayo. Kung buhay sila at nasa alanganing sitwasyon ng company, hinding-hindi nila ako pipilitin. Katulad ng ginagawa mo sa akin ngayon, Tita Beth. Bakas ang guilt sa mukha ni Beth. Ayaw naman kitang pilitin. Pero ito na lang ang nakikita kong paraan. Pinag-uusapan natin ang financial security natin dito, Destiny. Hindi lang katayuan kundi legacy na naiwan ng pamilya natin na pinaghirapang palaguin ng mga magulang mo. Kung wala ang lalaking yon, makikita mong gumuho ang lahat sa harap mo. Itatayo kong muli kung ganon. Mariin at matatag ang boses ni Destiny. Tatapusin ko ang degree ko. Hahanap ako ng paraan para maibalik sa tamang landas ang negosyo. Kaya ko yun, Tita Beth. Wala ka ng tiwala sa akin. Hindi ko kailangan ng Antonio na yon. Umiling si Tita Beth at bakas ng frustration sa mukha nito. Sa tingin mo, kaya mo na lang gawin ng mag-isa yon? Pagka-graduate mo, wala ka pang napapatunayan. Mahihirapan magtiwala ang mga negosyante sa'yo. Hindi mo nakikita ang mas malaking pakinabang, Destiny. Hindi ganun kasimple ang sinasabi mo. Wala ka ng kapital kapag nagsimula ka ulit. Wala kang impluwensya. Magiging isa ka lang baguhang entrepreneur. At maniwala ka sa akin, walang sino man ang magbibigay sa'yo ng oras kapag alam nilang may-ari ka ng bumagsak na negosyo. Nag-alab ang mga mata ni Destiny sa determinasyon. Isasakripisyo ko ang anumang mayroon ako at itatayo ko muli mula sa simula. Hindi ko kailangang umasa sa isang mayamang matandang lalaki para lang matayo ulit iyon. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Tita Beth. Akala mo ba, hihintayin ka lang ng mundo na matupad ang pangarap mo? Tumingin ka sa paligid mo, Destiny. Tingnan mo ang buhay na mayroon tayo. Yang luho mo simula bata pa, ang pribilehiyong mayroon ka ngayon, mawawala sa iyo ang lahat kung hindi mo gagawin to. Tumulo ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Destiny. Pero ayoko nga magpakasal sa Antonio na yon. Hinawakan ni Tita Beth ang kanyang mga braso. Hindi mo naiintindihan, Destiny. Sa tingin mo ba, madali para sa akin na pagmasdan ang lahat ng pinaghirapan ng iyong mga magulang na mawala na lang? Hindi ko gustong tumira sa isang apartment na may isang room lang, kumakain ng dilatang pagkain at sinusubukang mabuhay. Hindi ko kaya at alam kong hindi mo rin kaya yon. Bumuhos na ang luha sa kanyang mga mata. Alam ni Destiny na tama ang kanyang Tita Beth. Hindi siya sanay sa ganong buhay at mukhang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpakasal kay Antonio. Ang ganda niyan, Destiny. Ayaw mo pa ba niyan? Magmumukha kang modern princess dyan sa wedding gown na suot mo. Hindi ba't mga ganyan ang tipo mo sa damit? Parang dress lang at hindi bongga. Umalingaw-ngaw ang boses ni Tita Beth. Kumikinang ang mga mata sa pagmamalaki. Perfect, hindi ba? Ang ganda mo dyan. Napakaganda kong pamangkin. Pilit nang ngumiti si Destiny, pero para na siyang masusuka sa pagsusukat ng gown. Nakasubok na siya ng ilang gown. Silk, satin, lace, pero wala siyang mahanap na rason para magustuhan ang mga sinusukat. Wala sa mga yon ang nagparamdam sa kanya ng kagustuhan na magpakasal kay Antonio.
Oo, okay ang gown. Bulong ni Destiny. Anong okay? Napatingin si Tita Beth sa kanya. Higit pa sa okay ang suot mo, Destiny. Sure ako, magugustuhan din yan ni Antonio. Ikaw ang magiging pinakamagandang bride na makikita niya. Napairap si Destiny. Bakit? Ilan na bang pinakasalan niya? Pangatlo na ba ako? Ang lakas ng loob kasi sa ibang bansa nagpakasal. May divorce naman. At ngayon, sa Pilipinas ako pakakasalan. Dapat ba akong matuwa na ako nang huli ng matanda na yon? Nanlaki naman ang mga mata ng mga nag-a-assist sa kanya. Peking tumawa ang kanyang Tita Beth at pinandilatan siya. Walang pakialam si Destiny at inirapan lang niya. May kinuhang belo si Tita Beth. Gusto mo bang subukan to, Destiny? Belo para mapagtanto mo at mas madama na ikakasal ka na. Tatanggi sana si Destiny pero pinilit talaga ng tita niya. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, naging sobra na ang lahat. Parang may humahawak ng mahigpit sa kanyang leeg. Hindi. Nag-crack ang boses ni Destiny. Isang bugso ng emosyon ang kumawala sa kanyang mga labi. Ayokong pakasalan siya, tita. Sigaw niya na halos lahat mabulabog sa bridal shop na yon. Hindi ko gusto ang buhay na to. Wala akong pakialam kung ano mangyari sa kumpanya. Wala na akong pakialam. Kung maghirap, edi maghirap. Ikaw lang naman ang natatakot sa ganung buhay at hindi ako. Nanlaki ang mga mata ni Tita Beth sa sobrang gulat. Destiny, ano bang sinasabi mo? Galit na galit ang boses nito at mahigpit siyang hinawakan sa braso. Napadaing siya at agad na nagpumiglas. Hindi na magpapasindak si Destiny at magpapadala sa mga pangungonsensya nito. Wala akong pakialam. Ulit niya pa. Hindi ko siya pakakasalan para lang iligtas ang company. Hindi ko gagawin, tita. Hindi ko kaya. Malakas siyang sinampal ng kanyang Tita Beth. Nababaliw ka na talaga. Ikaw ang nababaliw. Nanginginig si Destiny sa halo-halong emosyon. Hindi na siya susunod sa sinasabi ni Tita Beth. Hindi na niya gustong mamuhay sa buhay na dinidikta nito para sa kanya. Marahas niyang tinanggal ang kanyang belo at itinapon sa harap nito. Hindi ako magpapakasal sa Antonio na yon. Mabilis siyang tumakbo paalis. Destiny! Sandali! Sigaw ni Tita Beth. Hindi siya lumingon. Wala siyang pakialam sa mga titig o gulat na bulong sa likod niya. Tatakbo siya para mabuhay at para sa kalayaan niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero mas lalong ayaw niyang mapunta kay Antonio. Natagpuan na lamang ni Destiny ang sarili na nakaupo sa waiting shed. Ilang bus na ang dumaan, pero hindi siya sumasakay. Naiwan niyang phone at wallet. Wala siyang pupuntahan, pero ayaw niya namang umuwi. Siguradong pipilitin na naman siya ni Tita Beth. Inayos ni Destiny ang kanyang buhok, ngunit habang sinusuklay ng kanyang mga daliri, ayaw namang sumunod. Kumunot ang noo niya at hinila yon, pero hindi gumagalaw ang buhok niya. Ano bang reklamo ni Destiny pero agad na natigilan. Bahagya siyang lumingon. Nagulat si Destiny na makita ang kanyang mahaba at maitim na buhok. Nakabuhol at nakasabit sa metal na railings ng waiting shed. Anong nangyari dito? Bakit bumuhol? Naiiyak niya ng tanong. Mas hinigpitan niyang paghatak pero tila humigpit lamang ang buhol. Isang tawa mula sa kanyang tabi ang bumulaga sa kanya. Lumingon siya at nakita niyang isang batang babae na nakaupo ilang di pa lamang ang layo sa kanya. Humahagikik ito habang pinapanood siya na nagpupumiglas sa pagkakabuhol ng kanyang buhok. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Ikaw bang may gawa nito? Ha? Inilabas ng bata ang dila para mangasar. Mukha kang mangkukulam. Anong sinabi mo? Bulalas niya rito. Sa pantahan niya ay nasa 6 o 7 taong gulang pa lamang ang batang babae. Magandang bata pero naaasar siya. Tumatawa pa kaya mas lalo siyang naiirita. Hoy, bata, akala mo nakakatawa? Tanong niya rito. Nakatali ng buhok mo, mukha ka kasing bruha. Dapat kapag mahaba ang buhok ng girls, dapat nakatali. Tingnan mo ako, nakatali, pero ikaw, hindi. Kaya ayan, nakatali ng buhok mo. Ang galing ko, diba? Pang-aasar ng batang babae. Napatingin si Destiny sa uniform na suot ng bata. Nabasa niya ang pangalan nito, Francine Medina. Napakagandang pangalan, pero napakapilya naman.
ikaw, Francine, kasalanan mo to. Alisin mo nga. Nauubos na ang pasensya ni Destiny. Sinubukan niyang hilahin ng gusto ang kanyang buhok, ngunit mas lalo lang talagang nabubuhol sa metal. Sumasakit na rin ang anit ni Destiny. Muling umalingaw-ngaw ang tawa ng batang babae. Kawawa! Tumigil ka sa pagtawa. Hindi mo ba nakikitang nahihirapan ako dito? Naiinis pang sabi ni Destiny. Nasaan bang mga magulang mo? Dapat sa mga pilyang katulad mo, hindi hinahayaang makaalis ng bahay. Maya-maya lang, may lumitaw na lalaki na kabababa lang ng sasakyan. Umawang ang bibig ni Destiny. Sanay naman siyang makakita ng gwapo, pero iba ang karisma ng lalaking nasa harap niya. Mas lalo pang gumanda sa paningin niya dahil sa sikat ng araw. Hello? Nauutal na sabi ni Destiny. Pwedeng pahinging tulong? Tumaas ang mga kilay nito. Akala niya'y tutulungan siya nito, pero lumapit ito kay Francine. Mabilis na naglaho ang mga ngiti ni Destiny. Parang biglang may nabasag na salamin sa kanyang harapan. Bakit ka nandito? Bakit ka tumakas kay Manong Kalo? Tanong ng lalaki sa bata. Humalukip-kip si Francine at nagtaray pa. Ayoko nga po sabi kay Manong Kalo. Gusto ko po ikaw ang susundo sa akin, Daddy. Nanlaki ang mga mata ni Destiny. Ano? Daddy? Anak mong batang yan? Hindi alam ni Destiny kung saan siya disappointed. Wala sa itsura nito ang may anak na. Gwapong-gwapo pa naman siya. Ayun naman pala, may asawa't anak na. Lumapit sa kanya ang ama ni Francine. Anong nangyari sa'yo? Tinatanong mo pa. Nakita mo na nga. Halos sumigaw na si Destiny. Iyang anak mo ang may gawa nito. Kaya baka naman gusto mo akong tulungan, hindi ba? Pinagtatawanan ako habang nakastuck na ako rito. Bakit hindi mo siya turuan ng disiplina? Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki. Kung makapagsalita ka, parang hindi ko pinapalaki ng maayos ang anak ko ah. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Napairap si Destiny. Meron dahil nakakaperwisyo yung anak mo. Kung hindi niyo maturuan ng tamang asal, what more pa kaya ang asal ng mga magulang, di ba? Bumaba ang inis sa mukha ng lalaki. Lumayo ulit ito sa kanya. Hinawakan ng kamay ni Francine at akmang aalis. Teka, saan ka pupunta? Tulungan mo muna ako rito. Natatarantang sabi ni Destiny. Hinila ni Francine ang kamay ng ama nito. Opo, Daddy, tulungan natin yung mangkukulam. Kawawa naman. Sarkastiko siyang tumawa. Hindi ko alam kung matutuwa o maiinis ako sa sinasabi mo, Francine. Mukha ba akong mangkukulam? Sa ganda kong to, may ganito bang mangkukulam? Nagulo lang ang buhok ko dahil... Natigilan bigla si Destiny sa pagsasalita. Sobrang lapit ba naman ang mukha ng ama ni Francine? Lumuhod ito sa tabi niya. Marahan ang mga kamay habang sinisimulang tanggalin ang buhok mula sa railings. Ayan, sabi ng ama ni Francine bago tumingin sa kanya. Okay na, pasensya na sa problemang dinulot ng anak ko. Sir Austin, hinahanap na po kayo ng ka-meetings ninyo. Saad ng mukhang sekretary nito. Tumango naman si Austin. Okay lang, hayaan mo siyang maghintay. Hindi naman siya masyadong mahalaga. Lumingon muli sa kanya si Austin. Ano, okay ka na? Salamat. Bulong ni Destiny. Tumayo at hinimas ang kanyang buhok. Pero dapat mo talagang turuan ang anak mo ng magandang asal. Hindi kung sino-sino na lang ang piniperwisyo. Hindi niya dapat pinahihirapan ng mga tao ng ganon. Nagulat na lang si Destiny nang lumapit sa kanya si Francine. Mahigpit siya nitong niyakap sa bewang. Pagkatapos siyang pagtripan, yon at para siyang nilalambing. Gusto ko po siyang maging yaya, Daddy. Bulalas ni Francine. Natigilan si Destiny at napawang ang bibig sa gulat. Ano? Gusto mo akong maging yaya? Nagpapatawa ka ba? Mukha ba akong bagay na maging yaya? Sa mukha kong to at itsura kong to? Lakas ng tama mong bata ka talaga. Masiglang tumango si Francine. Bagay kang maging yaya ko. Promise, hindi ko na po bubuhulin ang buhok mo. Mas lalo lang siyang nainis. Anak mayaman si Destiny. Para siyang lumaking prinsesa sa piling ng mga magulang niya. Pero may isang bata na nagsasabing bagay lang siyang maging yaya. Hindi siya handang alagaan ng sinuman. Lalo na hindi ang isang mapang-utos at pilyang batang babae. No thanks.
Mabilis na sabi ni Destiny at sinubukang umatras mula sa yakap ni Francine. Hindi ako interesado maging yaya mo para... Natigilan siya nang makita niya si Tita Beth. Nasa mukha ng kanyang tiyahin ng determinasyon at pag-aalala habang naghahanap sa kalsada. Siguradong hinahanap na siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Destiny. Ayaw niya nang magpakita pa rito. Kailangan niyang magtago. Napabuntong hininga si Austin. Francine, hindi tayo pwedeng basta mag-hire ng bagong yaya. Hindi natin siya kilala. Pero siya po ang gusto ko, Daddy. Hindi pa ako uuwi hanggat hindi siya nagiging yaya ko. Dito lang po ako. Sumalampak pa sa kalsada si Francine. Huminga ng malalim si Destiny. Anak mayaman din naman siya pero hindi siya ganun ka-spoiled brat. Ayaw niyang mag-alaga ng batang katulad ni Francine. Pero nang makita niyang papalapit na si Tita Beth, wala na siyang pakialam. Hinawakan niya sa braso si Austin. Sige, pumapayag na akong maging yaya ni Francine. Kumunot naman ang noo ng ama ng bata. Pero hindi ako pumapayag, lalo't hindi naman kita kilala. Paano kung masama ka palang tao? Lumiwanag ang mukha ni Francine at tumayo. Daddy, sige na please. Siyang gusto kong yaya. Tumingin siya kay Austin at binuhat na si Francine para wala nang kawala. Pumayag ka na please. Hindi ako masamang tao. Kailangan ko ng trabaho. Tama. Naghahanap ako ng trabaho. Kaso, nawalan ako ng gamit kaya naghahanap ako ng trabaho. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi ka mukhang yaya sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Destiny nang makitang palapit na ang kanyang Tita Beth at kasama na si Antonio. Hindi, yaya ako. Bakit? Porke ba nakadress at heels, hindi na pwedeng maging yaya? Ganito lang talaga ako pumorma para hindi mukhang mahirap. Para hindi na makaangal, lumapit na si Destiny sa sasakyan ng mga ito habang buhat si Francine. Halika na? Tara na! Humagikik naman si Francine. Daddy, halika na po! Umawang ang bibig ni Austin. Wala itong nagawa kundi pagbuksan sila ng pinto. Saktong pagsara ng pinto, napunta naman si Tita Beth sa waiting shed. Mabuti na lang at heavily tinted ang sasakyan ni Austin. Nang makaalis, sakalang nakahinga ng maluwag si Destiny. So, anong pangalan mo? Tanong ni Austin. Nag-alinlangan sa Destiny. Hindi pa siya handang ipahayag ang katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Ang pabagsak na negosyo, pamilya, ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Antonio. Hindi pa. Hindi niya nga lubos maisip na tinanggap niyang maging yaya kay Francine. Destiny, marahang sabi niya rito. Ang pangalan ko ay Destiny Romano. Tumango si Austin. I'm Austin. Anak ko naman si Francine. Hi Destiny, sabi ni Francine sa kanya. Ikaw na bang yaya ko? Sinaway naman agad ni Austin ang anak. Francine, hindi dapat Destiny ang tawag mo sa kanya. Lagyan mo ng ate. Bastos pakinggan. Tiningnan ni Destiny ang bata. Hinamon niya sa pamamagitan ng tingin pero hindi na itong muling nagsalita. Natawa siya ng mapakla. Bastos talagang anak ni Austin. Putol sa akin yung sungay mo. Mahinang sambit ni Destiny. Muli siyang sinulya pa ni Austin. Aaminin ko, medyo nagulat ako na gusto ko ng anak ko na maging yaya. Napairap naman si Francine. Bakit po, Daddy? Yung iba ko pong mga naging dating yaya, lahat pretty girls. Ayaw ko po sa kanila kasi hindi naman po nila ako inaalagaan. Ikaw ang gusto nilang alagaan. Sa kwarto mo po nila gustong mag-sleep kaysa sa akin. Tumaas ang isang kilay ni Destiny. Naintriga siya sa sinabi ng bata. Nagkatinginan sila ni Francine. Parehong-pareho sila ng reaksyon. Napatikim naman si Austin at niluwagan ng necktie. Anak, huwag mong sabihin yan. Parang sa tono mo, may ginagawang masama si Daddy. Mukhang alam niya na kung bakit walang nagtatagal na yaya sa bata. Mukhang babaero pa nga si Austin. Bigla tuloy nabawasan ang kagwapuhan nito sa kanyang paningin. Bakit? Babaero ang daddy mo? Kawawa naman ang mami mo. May asawa na pero pumatol pa sa mga yaya mo. Komento ni Destiny. Natahimik ang mag-ama. Nawala ang mapang-asar na ekspresyon ni Francine. Mas lalo namang naging seryoso ang mukha ni Austin. Wala akong asawa. Malamig na sabi ni Austin. Napanguso naman si Francine. Wala po akong mami. Naniloko ang daddy ko at sinasaktan ako.
Bigla siyang natahimik at awkward na tumawa. Sorry, malay ko ba? Hindi na siya muling nakapagsalita. Mukhang mag-ama lang ang magkasama sa buhay. Kaya siguro ganoon na lang ang behavior ni Francine. Kulang sa pansin, kaya kung sino-sino na lang ang ginugulo. Since nawala ang gamit ko, kailangan ko ng pera. Pa-advance ng 3 buwan kong sahod para makapamili ako ng kailangan ko. Pag-iiba ni Destiny ng usapan. Magiging yaya pa rin naman ako ni Francine, di ba? Marahang tumango si Austin. Oo, ikaw ang gusto niya. At naghahanap din naman ako ng yaya ni Francine. Tumingin sa kanya ang bata. Gusto po kitang maging yaya? Sige. Pero bakit ako ang gusto mong maging yaya? Curious niyang tanong sa bata. Napangiti naman si Francine. Kasi inaaway mo si Daddy. Mahina siyang tumawa. Napailing naman si Austin. Kahit hindi niya tanungin, mukhang alam niya na ang dahilan. Ayaw ni Francine sa mga yaya nito na inaakit si Austin. Napabuntong hininga ang ama ni Francine. Anak, ano bang sinasabi mo? Tungkol na naman ba to sa mga naging yaya mo? Hindi ko sila ginagawang babae ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kaya nga sila natatanggal sa trabaho, di ba? Kasi sinusubukan nila ako. Hindi napigilan ni Destiny na magsalita. Bakit ba naman kasi puro batang mga yaya? Pwede namang manang na. Naiinis na tumingin sa kanya si Austin. Kaibigan kong may-ari ng agency ang nagpasok sa mga yon. Hindi ko rin naman hiniling na mga bata at halos kasing edad ko lang ang ipasok niya bilang yaya ni Francine. Jesus, palusot mo. Bulong-bulong ni Destiny. Napatingin naman si Francine. Ngiti-ngiti na makita silang magbangayan ng daddy nito. Natawa na lang siya sa saltik ng anak ni Austin. Huwag kang mag-alala, Francine. Hinding-hindi ko aakitin ng daddy mo dahil hindi ko naman siya gusto. Nakangiting sabi ni Destiny. Napasinghap si Austin at hindi makapaniwala. Sa'yo pa talaga galing yan. As if naman din napapatol ako sa'yo. Hindi ko type ang mga katulad mo, Destiny. Mas lalong dumikit sa kanya si Francine. Hindi mo nga talaga gusto ang daddy ko. Gusto talaga kitang maging yaya. Tiningnan niya naman si Francine. Parang hindi siya matutuwa sa mga gagawin sa kanya ng alaga niya. Sample pa lang ang kanina. Papaano kapag tumagal na siya? Baka pumuti lahat ng buhok ni Destiny. Libre tirahan at pagkain naman ako sa inyo, no? At pagiging yaya lang talagang trabaho ko? Pag-iiba na lang ni Destiny sa usapan. Tumaas ang isang kilay ni Austin. Malinaw na hindi pa rin lubos na kumbinsido. Bago ako magpatuloy, Destiny, kailangan ko muna ng background mo. Hindi ako sigurado kung papapasukin ko ang sino man sa bahay ko. Lalo na't magkakaroon ng connection kay Francine. Kailangan kong malaman ang higit pa tungkol sa'yo. Sino ka? Background mo? Kailangan kong tiyakin na ikaw ang nararapat para kay Francine. Medyo naging authoritative ang boses ni Austin. Kakailanganin mong magbigay ng ilang reference, requirements, clearance at ilang patunay na mapagkakatiwalaan kita bilang yaya ng anak ko. Huminga ng malalim si Destiny. Nagsisiguro lang naman ito. Malalaman din talaga kung sino siya, pero mukhang wala namang pakialam si Austin. Sasabihin niya na lang kapag nakakuha na siya ng mga requirements na hinihingi nito. Siyempre, mabilis niyang sabi, ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Ang ganda-ganda ko at matino pa sa matino, pinagdududahan mo pa. Hindi agad nakasagot si Austin. Muli nitong itinuon ang tingin sa daan. Maya-maya, nakarating na sila sa bahay ng mga ito. Modern mansion. Ang lakit ang ganda naman ng bahay niyong mag-ama. Namamanghang sabi ni Destiny. Bakas naman ang pagyayabang sa mukha ni Austin. Siyempre, aba dapat lang. Para namang basura ang pagiging architect ko kung hindi ganito kagandang bahay ko. Umismid naman si Destiny. Ang yabang. Kumunot ang noo ni Austin. Anong sinabi mo? Ipapaalala ko sa'yo. Boss mo ako rito ah. Huwag mo akong mapagsalitaan ng ganyan. Napairap naman si Destiny at hinila na si Francine papasok. Destiny, nakita ko ang pag-irap mo. Bulalas pa ni Austin. Hindi talaga ako kumbinsidong maging yaya ka ng anak ko. Damit pa lang nasuot mo. Halatang hindi ka anak mahirap. Naiiritan niya itong nilingon. Manahimik ka? Pwede? Oh, ano ngayon? Malalaman mo rin naman kung sino ako kapag binigay kong hinihingi mong requirements. But please, huwag ka nalang magtanong kung bakit mas gugustuhin kong maging yaya kaysa bumalik sa amin. Yaya, aakyat na ako. Maglaro tayo mamaya ah. Gagawa lang po ako ng assignments. Nakangiting sabi ni Francine.
Tumango naman siya at tinanaw itong umakyat. Naniningkit ang mga mata ni Destiny. Para kanina lang, malditang batang yon, hindi siya basta-basta magtitiwala. "Destiny!" Tawag sa kanya ni Austin. "Sino ka ba talaga? Bakit ganyan ang suot mo?" Napabuntong hininga si Destiny. "Mahabang usapan. Basta, isa lang ang magiging assurance ko sa'yo. Hindi ako masamang tao at wala akong gagawin sa anak mo. Basta hayaan mo lang ako rito." Sandaling nag-isip si Austin bago marahang tumango. "Malalaman ko rin naman kung sino ka talaga. Basta, alagaan at bantayan mo lang ng mabuti ang anak ko." Medyo pasaway si Francine. Nanlaki ang mga mata ni Destiny. "Anong medyo? Sobra ka mo. Biruin mo, hindi niya ako kilala, pero nagawa niya sa akin ng kalokohan ganon? Paano pa kaya kung sa ibang tao?" Napabuntong hininga si Austin. "Please, ako nang humihingi ng sorry para sa anak ko. Hindi naging magandang pagpapalaki ng mami niya sa kanya. Ginamit lang at pinagmalupitan siya ng kanyang ina. Naging saksi rin siya sa ginagawang panluloko ni Emily sa akin noon, habang busy ako sa mga business trip ko sa abroad. Nito ko lang siya naalagaan, at ngayon ko lang nakuha ang custody ni Francine. Oo, may pagkukulang ako bilang ama, pero bumabawi ako sa kanya ngayon. Kaya kung mapapansin mo, lahat ng gusto niya, sinusunod ko na lang." Hindi agad nakaimik si Destiny. Hindi halata pero mukhang matindi ang pinagdaanan ng mag-ama. Madali niyang nahusgahan ng mga ito. Mukhang bata pa ito nang magkaroon ng anak. Pero yon at marami ng pinagdaanang hindi maganda sa buhay may pamilya. Pero hindi dapat napapayuko ng anak ang magulang, lalo na kung wala pa sa tamang edad. Anak siya kaya dapat marunong siyang makinig. At ikaw, bilang daddy niya, marunong dapat dumisiplina. Saad ni Destiny, pinilit na hindi magtunog na nagmamarunong. Napalunok naman si Austin. "Sinusubukan kong disiplinahin ang anak ko. Nakikinig naman siya pero paulit-ulit na lang din. At bilang tatay ni Francine, iniintindi ko na lang din, lalo na't wala akong oras. Palagi ako nasa trabaho. Kaya sige, hahayaan kitang disiplinahin ang anak ko. Basta wag mo lang siyang sasaktan. Marami na siyang pinagdaan ng pananakit kay Emily noon, at kapag hinayaan kong may makapanakit pa sa kanya, baka matrigger ng trauma niya." Tiningnan niyang mabuti si Austin. Bakas ang pagod sa mukha nito. Sadyang mas lutangdang ang kagwapuhan. At habang nasa bahay na yun si Destiny, kahit maganda at may batang nakatira, tahimik at parabang sobrang puno ng lungkot. Marahang tumango si Destiny. Sige, ako nang bahala sa anak mo. Makakaasa ka. Aalagaan ko siya. Pero, hindi ko maipapangako na katulad ng paraan mo ang paraan ng pag-aaruga ko sa kanya. Hindi ako ng tipo na mangungunsinti na lang. Hindi ko naman sasaktan pero hindi ako papayag na hindi siya itama sa mga maling ginagawa niya sa ibang tao. Dahil kapag hinayaan kong maging ganoon si Francine, baka magising ka na lang isang umaga. Katulad na siya ng mami niya. Kaya simula ng araw na yon, nagkaroon ng panibagong goal sa buhay si Destiny. Nandoon siya hindi lang para magtago kina Tita Beth at Antonio, kundi para tulungan si Francine. "Francine, gising ka na ba?" Kumatok si Destiny sa pinto ng kwarto nito. "Nasa hapag ng daddy mo, naghihintay na siya ron. Kakain na raw ng breakfast. Wala kang pasok ngayon, di ba?" Wala pa ring sumasagot. Binuksan na ni Destiny ang pinto. May narinig pa lang siyang kakaibang tunog. Alam na niya na agad. At hindi nga siya nagkamali. Sobrang kalat ng buong kwarto ni Francine. May Jolene na gumagalaw sa mga nakapatas na kung ano-ano. At bago pa siya masabuyan ng timbang may pintura, mabilis na siyang umiwas. "Yaya, bakit ka umiwas?" Naiinis na tanong ni Francine. Matamis lang siyang ngumiti at pinalakpakan ito. "Ang galing mo pala sa physics. Ang talino mo naman pala na bata, Francine, at nakapag-set up ka pa ng ganito para lang sirain ang umaga ko. Halika na sa baba, naghihintay ng daddy mo ron." Nakabusangot namang lumabas si Francine. Natawa na lang siya sa kalokohan ng bata. Pinaghandaan talaga siya nito kaya pinaghandaan niya rin ang anak ni Austin. "Okay lang, marami naman po kayong lilinisin," malditang sabi ni Francine. Ngumiti lang si Destiny. "Okay lang, linis lang naman, hindi naman mahirap yon." Sanay si Destiny sa marangyang buhay, pero marunong naman siyang magluto, maglaba at maglinis. Tinuruan siya ng dating yaya niya. Kuryosong bata, kaya palaging nagpapaturo.
Kaya ang lahat ng gawain yon, nakalakihan niya na marunong siya. Bumaba sila ng sabay ni Francine. Napangiti siya lalo nang umupo ito sa tabi ni Austin. Nagkatinginan sila nito. "Pumunta ka sa library mamaya, may pag-uusapan tayo," seryosong sabi ni Austin. Tumango naman siya kaagad. "Okay." Tumingin si Austin sa anak nito. "Kumusta ang gising mo, Francine? Nagkaroon ka ba ulit ng bad dream?" Marahang tumango si Francine. "Opo, Daddy. Papasok ka po sa office ngayon?" Sumagot naman si Austin. "Oo, anak. Busy ako ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Mag-dinner tayo sa labas kasama ni Irish." Mas lalong napasimangot si Francine at tumingin sa kanya. "Gusto ko pong isama si Yaya." Nagkatinginan sila ni Austin. Tumaas naman ang mga kilay niya at inasikaso na ang pagkain ni Francine. Susunod lang naman siya kung ano ang iuutos nito. Kailangan niyang maging mabait dahil pina-advance na siya ng sahod. "Francine, mas maganda siguro kung dito na lang si Destiny para makapagpahinga rin ng yaya mo. Bala ko sana tayong 3 lang. Ikaw, ako at si Tita Irish mo para mas makilala mo pang girlfriend ko." Nakangiting sabi ni Austin. Umiling si Francine at hinawakan pang kamay niya. "Gusto ko po kasama si Yaya, Daddy. Kapag hindi po siya kasama, hindi na lang po ako sasama." Napabuntong hininga na lang si Austin. "Sige, isasama na lang natin ang yaya mo." Tiningnan niyang mabuti si Francine. Natuwa naman agad ito nang nagsimula ng kumain. Pagkatapos kumain, hinayaan niya munang maglaro sa sala si Francine. Pumunta muna siya sa library bago linisin ang kwarto ng bata. "Bakit, Austin?" tanong ni Destiny pagkapasok. Naningkit naman ang mga mata nito. "Anong Austin? Boss mo ko. Dapat tinatawag mo kong Sir Austin." Napasinghap naman si Destiny. "Sorry na. Nakalimutan ko lang, sir." Isinuot nito ang coat. "Anyway, nagkaroon na ako ng background check sa'yo. Kahit hindi ka na magpasa ng requirements. So, ikaw si Destiny Romano. Anak ni na Edwin at Vivian Romano?" Marahan siyang tumango. "Oo. 21 ka pa lang at nag-aaral pa lang. Pero sandaling tumigil dahil sa pagkawala ng mga magulang mo. Pabagsak na rin ang negosyo nyo, kaya magpapakasal ka kay Antonio Rivera." Saad pa ni Austin na parang alam na ang lahat. Nainis naman siya sa sinabi ni Austin. "Hindi ako magpapakasal sa matandang yon. Si Tita Beth lang naman ang may gustong magpakasal ako sa lalaking yon. Pinipilit ako, ayoko nga." Humakbang papalapit sa kanya si Austin. "Okay, Destiny. Dito ka muna pansamantala. Mukha rin na gusto ka talagang maging yaya ng anak ko. Sige, tutulungan kitang magtago rito at baka matulungan ko pa kayo sa kumpanya ninyo." Nanlaki ang mga mata ni Destiny. Talaga? Gagawin mo yon?" Tumango naman si Austin. "Oo, pero sa isang kondisyon." "Sige, ano ba yon?" Excited na tanong ni Destiny. Mataman siyang tiningan ni Austin. "Tulungan mo si Francine na mapalapit ang loob kay Irish. Ideal woman ko si Irish. Pakiramdam ko, magiging mabuti siyang ina sa anak ko. Kaya may balak akong alukin siya ng kasal. Pero dapat, magkalapit muna ang loob nila. Mabait at mabilis makapalagayan ng loob si Irish. Pero si Francine ang hindi. Nakikita mo naman siguro yon." Tumango-tango si Destiny. "Ha, okay. So itong Irish, gusto mo kasi feel mo mother material siya para kay Francine." "Oo," sagot agad ni Austin. Hindi niya napigilang magtanong pa. "Hindi mo siya mahal? Hindi ba dapat kapag pakakasalan mo, dapat mahal mo? Tingnan mo ako. Kahit ang laki ng kapalit, umatras ako. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ako mahal. At ang mga magulang ko, naniniwala sila sa pag-ibig, sa destiny. Kaya nga Destiny ang pangalan ko." "Masasaktan lang sa pag-ibig na yan." Mapait na sabi ni Austin. Napangiti naman si Destiny. "Masasaktan naman talaga. Hindi naman maiiwasan yon. Baka hindi lang talaga siya ang nakatadhana para sa'yo." Nagkatitigan silang dalawa. Mas lalo siyang napangiti. Marami pa namang pag-ibig sa mundo at yon ang gusto niyang ipamulat sa ama ni Francine. Hindi agad nakasagot si Austin at umiwas ng tingin. "Hindi na ako naniniwala sa pag-ibig, Destiny. Hindi na ako magtitiwala ulit. Ang pagpapakasal ko kay Irish, pure business lang. Magpapakasal ako,
Dahil alam kong makikinabang ako, pati na rin ang anak ko. Nagkibit balikat si Destiny. Hindi na lang siya muling nagsalita. Hindi niya naman mapipilit si Austin kung yun na ang pananaw nito. Fine dining restaurant ang pupuntahan natin mamaya. Dahil doon ang gusto ni Irish. Tulungan mong magbihis si Francine at ikaw, magbihis ka rin ng maayos. Bili ni Austin sa kanya bago umalis. Siguro sobra itong nasaktan sa nanay ni Francine. Medyo dumaan ang awa sa kanyang dibdib. Hindi pa siya nasasaktan ng ganoon, kaya hindi niya alam ang pakiramdam. Pero sa nakikita ni Destiny sa mag-ama, alam niyang masakit at babaunin yon sa matagal na panahon. Oo, nako, grabe din ang dinanas ng mag-amang yan kay Ma'am Emily dati. Kita ko yung si Sir Austin, halos ibigay ng lahat kay Ma'am Emily. Tapos niloloko lang pala siya. Tapos, ginamit pa si Francine para hututan ng pera. Sinasaktan lang naman pala yung bata. Saad ni Jelly, kasambahay doon. Hindi niya pa napigilang magtanong, nasaan na po yung dating asawa niya? Umiling si Jelly. Hindi niya asawa yun. Ikakasal pa lang sana. Mabuti nga, hindi natuloy. Yun nga lang, nahirapan din talaga nung una na ipaglaban ng custody ni Francine. Tapos hindi pa siya sure kung siya ang ama ng bata. Dahil ito pala si Ma'am Emily, kabi-kabilang lalaki. Napatunayan naman na anak si Francine, kaya nabawi rin. At si Ma'am Emily, ayun, nasa bilangguan, pinagbabayaran ng mga kasalanan. Napabuntong hininga na lang si Destiny. Hindi na siya nagtaka kung bakit napakalungkot ng mansyon. Madalas ding busy si Austin, kaya rin siguro halos pakiramdam ni Francine, nag-iisa na lang ito palagi. Alam mo, humahaba ng buhok mo. Mahinang sabi ni Destiny habang inaayusan ng buhok si Francine. Hindi sumagot si Francine pero nakasimangot naman ito. Ano bang iniisip mo? Tanong ni Destiny at tinitigan si Francine sa salamin. Sa ilang buwan niyang pagiging yaya nito, nakuha niya na rin ang loob ng bata. Mahirap intindihin sa una si Francine pero habang tumatagal, naiintindihan niya na ito. Nasaktan lang ito noon kaya mas gumagaan ang loob kapag nauunahan saktan ang mga nasa paligid bago pa ito masaktan. Si Destiny rin palagi ang kasama ni Francine sa mga therapy sessions nito, kaya mas lalo niya pang naiintindihan ang behavior ng bata. Huminga ng malalim si Francine. Ayoko pong sumama kay Daddy at sa girlfriend niya ngayong gabi. Tumigil ang kamay ni Destiny sa pag-aayos ng buhok nito. Bakit naman hindi? Dinner lang naman. Lumambot ang boses ni Francine ngunit may bahid ng sama ng loob. Hindi ko po kasi gusto si Tita Irish. Ayoko po sa kanya. Iba siya. Hindi niya naman ako gusto doon. Lagi pong galit sa akin yun. Saglit na hinayaan ni Destiny ang katahimikan sa pagitan nila bago niya ipagpatuloy ang pagsasalita. Baka naman hindi mo pa siya gaano kinikilala. Bigyan mo muna ng pagkakataon, Francine. Umiling lang ang bata. Naiintindihan ko. Alam kong mahirap kapag nagbago ang mga bagay. Ngunit marahil si Irish ay hindi kasing sama ng iniisip mo, Francine. Kailangan mong maunawaan na hindi naman lahat ng tao sasaktan ka. Tingnan mo ko, never kitang sinaktan. Pinakitaan mo ko ng kamalditahan mo pero habang tumatagal, nakukuha mo ang puso ko. Minamahal kita, Francine. Napangiti ang anak ni Austin. I love you din po, Yaya. Hinaplos ni Destiny ang buhok nito. Minsan, hindi alam ng mga tao kung papaano pakikitunguhan ng isang tulad mo. Malakas ang pagkatao mo, Francine. Mararamdaman yun ng mga tao kasi hindi ka naman nila kilala. Pero kung hindi mo naman sila hahayaang mapalapit sa'yo, paano nila malalaman na mabait ka naman talagang bata? Bumaba ang tingin ni Francine sa mga kamay nito. Sa tingin mo po, dapat lang maging mabait ako sa kanya kahit umasta siya na parang ayaw niya ako roon? Napabuntong hininga si Destiny. Hindi naman siguro ayaw ng girlfriend ng daddy mo na naroon ka. Hindi naman siya pipiliin ni Sir Austin kung hindi niya nakita na magiging mabuti siya sa'yo. Ganito na lang dapat ang isipin mo, Francine. Kung hindi mo sila masyadong kinakausap, syempre lalayo sila sa'yo kasi akala nila ayaw mo sa kanila. Pero kung magiging mabait ka, magiging mabait din sila sa'yo. Alam ni Destiny kung saan nagmumula ang mga inaalala ni Francine. Katulad ng ama nito, takot na rin itong magtiwala pa sa ibang tao. Pareho lang ang mag-ama sa kinatatakutang mga multo ng nakaraan.
Sinalubong ni Destiny ang tingin ng bata. Ngayon, ayusin na natin ang damit mo. Pagkatapos niyang bihisan si Francine, siya naman ang nagbihis. Since fine dining restaurant ang pupuntahan nila, alam ni Destiny na kailangan niyang mag-ayos. Wow, Yaya! Ang ganda-ganda mo po! Ngiti-ngiti na sabi ni Francine. Mahina siyang tumawa. Hindi na ako makukulam? Umiling agad ang bata at hinawakan ang kamay niya. Hindi na! Ang ganda mo po, Yaya! Same po tayong naka-blue dress. Ang ganda-ganda mo po kapag naka-curl ang buhok. Binola mo pa ako. Baba na tayo. Tiyak na naghihintay ng daddy mo. Natatawang sabi ni Destiny. Pagbaba nila, naabutan na nila si Austin sa baba. May ngiti ito sa mga labi ng sinalubong si Francine. Pero nang dumapo ang paningin sa kanya, unti-unting umawang ang bibig nito. Ano? Tara na? Tanong pa ni Destiny at inayos ang tube ng dress niya. Ang ganda mo. Hindi napigilang sabi ni Austin. Natawa siyang muli. Pareho kayo ng anak mong gandang-ganda sa akin. Alam ko na yan. Napatingin si Destiny sa mga kasambahay. Parang mga ewan na kinikilig ang mga ito sa kanila ni Austin. Napairap na lang siya. Alam na may girlfriend ng lalaki, inaasar pa rin sa kanya. Naging close si Destiny at ang mga kasambahay. Alam din ng mga ito ang totoo niyang pagkatao, kaya hindi na nagtataka kung bakit nasasagot-sagot niya si Austin. Halika na, naghihintay ng girlfriend mo. Paalala niya rito. Itinikom ni Austin ang bibig at marahang tumango. Nakarating sila sa restaurant. Hawak ni Austin ang kamay ni Francine. Sa likod lang sana siya pero hinawakan ng bata ang kamay niya. Napabuntong hininga na lang si Destiny. Para tuloy silang isang pamilya. Iwinaksin niya agad ang ideyang yon. Nang makita niya si Irish, bumiting na siya kay Francine. Tumayo ang dalaga at masayang sinalubong si Austin. Nang makita siya nito at si Francine, biglang naglaho ang ngiti ni Irish. Akala ko tayong dalawa lang? Tanong ni Irish. Tipid nang umiti si Austin. Isinama ko si Francine at si Destiny, ang yaya ng anak ko. Sinama ko sila dahil gusto kong mas makabanding mo pa si Francine at mas makilala. Mabilis na bumalik ang ngiti ni Irish, ngunit hindi naman umabot sa mga mata. Oo naman, nakakatuwa na sumama sa iyo si Francine. Matamang tiningnan ni Destiny si Irish. Halata naman sa mukha ng dalaga na ayaw nito si Francine na nandoon. Nakakakita siya ng plastic. Umupo sila sa kanilang mga upuan. Abala sa pag-uusap sina Austin at Irish pero hati ang atensyon ni Austin kay Francine. Si Destiny naman, ang bata lang ang iniintindi habang kumakain. Anak, gusto mo ba tong meat? Tanong ni Austin sa bata. Umiling naman si Francine. Gusto ko lang po ng veggies, Daddy. Mas gusto ko po kainin ngayon. Halatang nagulat naman si Austin. Hindi ka kumakain ng gulay, hindi ba? Napangiti naman si Francine at tumingin sa kanya. Tinuruan po ako ni Yaya. Mas magiging pretty daw po ako kapag kumakain daw po ako ng veggies. Napailing si Destiny. Hindi porke ayaw kumain ng anak mo ng gulay, hindi mo na siya pipilitin. Ipilit mo ng ipilit lalo na kung alam mong makakabuti sa kalusugan ni Francine. Namungay ang mga mata ni Austin habang nakatingin sa kanya. Salamat. Tumikim si Irish at kinuha ang atensyon ng mag-ama. Francine, kumustang school? Nag-enjoy ka ba sa mga klase mo? Bahagya pang inangat ni Francine ang mga mata mula sa plato. Ayos lang po. Tahimik na pinagmasdan ni Destiny ang mga ito. Halata na napipilitan lang ito sa concern na ipinapakita sa bata. Naiintindihan niya na kung bakit ayaw ni Francine sa dalaga. Hindi ba't kahanga-hanga kapag magkakasamang mga pamilya? Patuloy ni Irish, mas para kay Austin ang mga salita kesa kay Francine. I'm sure marami tayong magiging masayang memories kapag mas makikilala natin ang isa't isa. Di ba, Francine? Magkadikit ang mga labi ni Francine at nanatili itong tahimik. Hindi maiwasan ni Destiny na maramdaman si Irish. Alam niyang peking sweetness nito sa mag-ama, lalo na kay Francine. Maya-maya, nagpaalam si Austin para pumunta sa restroom. Naiwan silang tatlo sa mesa. Gusto mo ng water? Tanong ni Destiny. Tumango naman si Francine. Hinayaan niyang abutin yun ng bata. Ayaw niyang masanay ang anak ni Austin na iasa ang mga gawain na kaya naman itong gawin. Hinayaan niyang matuto ito. Kaya lang,
Nadulas sa kamay ni Francine ang baso at natapon yon sa kandungan ni Irish. Sorry po. Sincere na sabi ni Francine na ikinangiti ni Destiny. Natutuwa siyang marunong nang humingi ng tawad si Francine. Tutulungan niya sana si Irish pero naiirita itong napatayo. Oh, ang galing mo talagang sirain ng gabi kong bata ka. Sarkastikong sabi ni Irish at gigil na pinahira ng napkin ng damit. Napaka-careless talaga. Nakakainis. Sinirang damit ko. Napairap si Destiny at papaklang tumawa. Nabasa lang yan. Hindi naman nasira. Pasalamat ka nga tubig lang. Hindi red wine o sauce sa steak ang natapon. Malalabhan pa yan. Naiinis na tumingin sa kanya si Irish. Anong sinabi mong pakialamera ka? Yaya ka lang pero ang dami mong sinabi. Hindi basta-basta tong damit na to. Kasama to sa fashion collection ng sikat na designer. At hindi basta-basta ang ginagamit na tela. Ngumisi naman si Destiny. Hanapin mong pake ko. Nagkaroon naman siya ng mga mamahaling gamit mula rin sa mga sikat na fashion designer. Pero hindi siya nag-inarte katulad ni Irish. Mas lalo lamang naiinis si Destiny. Gusto niya nalang buhatin si Francine at umuwi na lang silang dalawa ng bata. Kaya siguro ganyan ang ugali ng bata. Kasi ganyan din ang ugali ng yaya. Dapat sinasabihan ko si Austin na maghanap ng bagong yaya na magtuturo ng tamang asal sa anak niya. Nang iinsulto na sabi ni Irish. Aksidente lang yon. Sasabihin mong walang tamang asal si Francine? Napakamapanghusga mo naman pala sa bata. Naiinis na wika ni Destiny. Tinuturuan ko ng maayos ang alaga ko, kaya maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Oh, please? Sarkastikong tumawa si Irish. Anong alam mo sa pag-aalaga? Tignan mo ang sarili mo, Destiny. Really? Magsusuot ka man ng maganda, yaya ka pa rin. Yaya ka lang. Hindi naman ikaw ang magulang. Bakit? Magulang ka ba? Nanay ka ba? Balik ni Destiny rito. Huwag mo akong sabihin ng ganyan dahil kahit yaya ko, mas marunong naman akong magmalasakit ng totoo kaysa sayo. At anong problema mo sa yaya ng bata? Ano naman kung yaya lang ako? Ano ngayon? Ikinaangat mo ba ang paglalang mo sa mga yaya? Kumuyom ang kanyang panga, ngunit pinanatili niyang seryoso ang kanyang ekspresyon. Nasa harap niya ang totoong Irish. Kung maldita ang dalaga, mas maldita si Destiny. Oh, anong nangyari dito? Tanong ni Austin na kababalik lang. Oh, Austin, malambing na ulit na sabi ni Irish. Natapunan lang ng water ni Francine pero I'm sure hindi niya sinasadya. Medyo clumsy lang siya. Hinawakan na lang ni Destiny ang bata. Sumagot naman si Austin na bulag naman sa lahat ng nangyayari. Pasensya na Irish. Bata kasi siya at ganyan lang talaga. Normal lang. Pinagmasdan ni Destiny ang mga ito. Masyadong bulag si Austin sa mga pinapakita ng dalaga. Naisip nitong si Irish ang maaaring maging perpektong ina para sa anak, pero mas alam ni Destiny na hindi kayang gampanan ni Irish iyon. Sa huli, isa lang ang malinaw. Walang pakialam si Irish sa anak ni Austin. Ang lalaki lang ang gusto ng dalaga. Hindi maloloko ang bata at mas lalong hindi rin naman siya. Matulog ka na, Francine. Alam kong napagod ka. Nakangiting sabi ni Destiny at inayos ang kumot nito. Hinawakan ng bata ang kamay niya. Yaya, tabi tayong matulog, please. Dito ka na matulog. Mahina siyang tumawa. O sige, kakantahan kita para makatulog ka. Mas lalong napangiti si Francine habang pinapatulog niya ito. Parang hinaplos ang kanyang puso. Hindi niya alam na magkakaroon siya ng ganoong kahiligan sa bata. Kahit maldita noong una si Francine, masaya siyang naaalagaan niya ito. Mas lalong yumakap si Francine sa kanya. Sana, ikaw na lang ang mami ko. Hindi naman pwede yon. May girlfriend ng daddy mo. Saad niya rito. Sana, sa tiyan mo na lang po ako galing para totoong mami na lang po kita, yaya. Malungkot na sabi ni Francine. Hinaplos ni Destiny ang buhok ng bata. Naiintindihan niya naman ang sinasabi nito. Hinihiling na lang nito na iba na lang sana ang ina para hindi na nasaktan pa ni Emily. Sige, hindi ka man nanggaling sa akin. Sa puso ko para na kitang anak. Francine, palagi mong tatandaan na mahal ka ni Yaya. Marahang sabi niya rito. Mahal din po kita, Yaya. Huwag niyo po akong iiwan, ha?
Napabuntong hininga si Destiny at mas lalong niyakap si Francine. Hindi naman siya habang buhay na magiging yaya nito. Darating ang panahon na aalis din siya. Sa mga sumunod na araw naging okay naman din ang daloy ng buhay ni Destiny sa bahay ng mag-ama. Mas lalo siyang napalapit kina Austin at Francine. Wala pa siyang balita kay Tita Beth at ayaw niya munang makibalita. Siguradong nahihibang pa rin yon na maipakasal siya kay Antonio. Isang araw, katatapos niya lang maglinis ng kwarto ni Francine. Walang pasok ng araw na yon ang alaga niya. Pumunta siya sa pool area. Napangiti siya nang makita ro ng bata. Abala ito sa pagpipinta. Papalapit pa lang si Destiny, nakita niya kung papaanong aksidenteng natapon ni Francine ang lata ng acrylic paint sa bag ni Irish. At namalayan niya na lamang, malakas na pinapalo ni Irish si Francine. Mabilis niyang tinulak ang dalaga at inilayo ang bata. Tiningnan ni Destiny si Francine. Nagpapanik ito at hindi tumingin ng diretso sa kanya kahit anong tawag niya rito. Sumisigaw lang ito at parang may nakikitang hindi niya nakikita. Siguradong na-trigger ang trauma ng anak ni Austin. Francine, nandito si Yaya. Safe ka kay Yaya. Walang mananakit sa'yo. Garal-galang boses na sabi ni Destiny at marahang niyakap ang bata. Bahagya itong napakalma. Nang medyo humupa na, binigay ni Destiny ang bata sa mga katulong. Galit niyang binalingan si Irish. Anong ginawa mo sa bata? Tanong ni Destiny. Naningkit ang mga mata ni Irish. Dinidisiplina ko lang. Tingnan mo ginawa niya sa bag ko. Disiplinang hindi mo kailangang saktan. Tinamaan mo pa sa kung saang parte ng katawan. Hindi iiyak ng ganun si Francine kung hindi talagang nasaktan. At mukhang alam mo naman siguro ang trauma na pinagdaanan ng bata. Alam mong iniingatan siya ng mas doble ng mga tao rito sa bahay. Kaya sino ka para saktan ng ganoon si Francine? Mariin niyang sambit. Kinuha ni Destiny ang bag ni Irish at gigil na itinapon. Para bag lang? Anong ginawa mo sa bag ko? Galit na bulalas nito. Akala mo makakatakas ka sa pagsira ng gamit ko? Ang kapal naman ng mukha mong gawin yon. Hiyaya ka lang na nag-aalaga sa spoiled brat na bata. Kumulo ang dugo ni Destiny. May karapatan akong gawin sa'yo yan dahil ako ang nag-aalaga sa batang tinatawag mong spoiled brat. At bakit mo ginawa? Dahil lang sa bag na yan? Hindi ka pwedeng maging nanay ni Francine. Malupit ka. Napangisi si Irish habang nakahalukip-kip. Huwag mo akong sermonan. Wala kang alam sa buhay ko. Ang bag na to, mas mahalaga kaysa sa lahat ng pagmamay-ari mo. Kahit nabuhay yung dalawa ni Francine, baka hindi kayang bayaran to. Yun lang ang kailangan niyang marinig. Naramdaman ni Destiny na umaalab ang galit sa loob niya. Hinawakan niya ang bag na naging sentro ng pagsabog ni Irish. Mayroon din siyang ganon at alam niyang kaya pa niya ring bilhin yon kahit nalulugin ang kumpanya. Kinaladkad niya yun sa lupa. Pinadaan niya sa mga bato para mas magasgasan pa. Inihampas niya pa sa pader ng paulit-ulit. Nanlaki ang mga mata ni Irish at hindi makapaniwala. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Pinapakita ko sa'yo kung paano ba talaga nasisira. Gawin nating worth it ang pananakit mo sa bata. Mas lalo nating sirain tong bag mo. Puno ng sarkasmo ang boses ni Destiny. Sa isang huling marahas na galaw, inihagis ni Destiny ang bag sa pool. Ang malakas na tilamsik ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran habang palutang-lutang ang bag sa tubig. Galit na talaga si Irish. Bruha kang babae ka! Nagmarcha ito papunta kay Destiny. Nakataas ang kamay sa galit. Walang pag-aalinlangan, sinampal niya ito sa mukha. Anong karapatan mong bastusin ako ng ganito? Sigaw ni Irish at pulang-pula ang mukha sa galit. Hiyaya ka lang, muchacha ka lang, ang lakas ng loob mo. Bago pa makapagsalita si Irish, sumulpot na si Austin sa pool area. Nakatuon ang mga mata nito sa nasirang bag na lumulutang sa tubig. Pagkatapos, bumaling kay Destiny. Bakas ang galit sa mga mata nito. Anong nangyari dito? Matalas ang boses ni Austin. Lumilipat ang tingin mula kay Irish patungo kay Destiny. Sinira ng babaeng yan ang bag ko at binastos pa ako. Sumbong ni Irish kay Austin. Tila walang pakialam si Austin sa paliwanag. Bakit mo sinira ang gamit ni Irish? Hindi mo dapat ito ginawa, Destiny. Wala kang respeto. Lalong nag-alab ang galit ni Destiny. So mas kinakampihan mo siya? Ganon? Humakbang papalapit si Austin at tumigas ang ekspresyon nito.
Oo, dahil mali ka. Girlfriend ko si Irish. Baka nakakalimutan mo. Yaya ka ng anak ko at boss mo pa rin ako. Nasa pamamahay kita kaya matuto kang rumespeto. Kung ikaw lang ang magdadala ng gulo dito, mas mabuti pang tanggalin na lang kita bilang yaya ng anak ko. Mapakla siyang tumawa. Mali ka ng pinoprotektahan. Wala ka talagang kwentang ama, Austin. Nagtataka ka? Bakit ganun ang ugali ni Francine? Tanungin mong sarili mo. Walang hiya ka? Naninikip ang dibdib ni Destiny at napalunok siya ng mariin. Nangingilid ang kanyang mga luha. Hindi niya sigurado kung ano ang mas masakit. Ang katotohanan na aalis na siya at hindi na magiging yaya ni Francine o ang katotohanang nahuhulog na siya kay Austin. Pero hindi naman pwede dahil may girlfriend na ito at pinalayas na siya. Nakakainis na lalaking yon. Pinalayas agad ako. Hindi man lang ako nakapagpaalam kay Francine. Naiiyak na sabi ni Destiny. Natigilan siya sa paglalakad at mas lalong naiyak. Kung kailan napalapit na ang loob niya sa mag-ama, saka naman niya hindi na muling makikita ang mga ito. Destiny? Boses yon ni Tita Beth. Nanlaki ang mga mata ni Destiny. Bago pa siya makatakbo, nahawakan na ni Tita Beth ang kanyang braso. Bitiwan mo ako, tita. Hindi ako magpapakasal kay Antonio. Hindi mo ako mapipilit. Natataranta niyang sigaw. Umiling agad ang tita niya. Hindi na. Please, hindi na kita pipilitin. Hinanap kita. Bigla ka na lang nawala. Umatras siya. Wala akong tiwala sa'yo. Napabuntong hininga si Tita Beth. Hindi na kita pipilitin dahil ako nang magpapakasal kay Antonio. Ano? Masaya ka na? Nanlaki ang mga mata ni Destiny. Ano? Seryoso ka ba, tita? Natawa na lang ang tita niya at ipinakita ang wedding ring nito. Naging malapit na kami sa paghahanap sa'yo. Ayun, nahulog kami sa isa't isa. Napakasal tuloy ako nang wala sa oras. Kahit broken-hearted at malungkot, naging masaya pa rin siya kahit papaano. At least, hindi na siya pipilitin ng kanyang tita at maayos na rin ang kumpanya nila. Hindi niya na rin kailangan pang magtago. Nagpatuloy na si Destiny sa pag-aaral. 1 taon na lang din naman. Gayunpaman, sa gitna ng pag-aaral, OJT at lahat ng ginagawa, naaalala niya pa rin sina Austin at Francine. Miss na miss niya ng mga ito lalo na ang bata na kanyang inalagaan. Nang makagraduate siya, nagtrabaho agad siya sa kumpanya. Gusto niya rin namang magpahinga ang tita niya at ma-enjoy nito ang buhay may asawa. Darating na yung bagong shareholder, di ba? Tanong ni Destiny sa sekretary niya. Yes ma'am, nasa conference room na po. Tumango naman si Destiny. Hindi niya kilala ang bagong shareholder, ibebenta lang ni Mr. Abanzano ang shares nito at sa mga oras na yun niya palang makikilala. Pero laking gulat niya nang makapasok siya. Nakita niya sina Francine at Austin na nasa loob. Yaya! Masayang tawag ni Francine at niyakap siya ng mahigpit. Namuo agad ang mga luha sa mata ni Destiny. Namiss kita, Francine. Namiss din kita, Yaya. Bakit ka po umalis? Bakit niyo po ako iniwan? Hate ko po si Daddy kasi inaway ka niya. Gusto kitang puntahan kaso sabi ni Daddy, hindi pa daw siya ready. Takot daw siya sa'yo. Umiiyak na sabi ni Francine. Nagkatinginan sila ni Austin. Bakas ang pagsisisi at lungkot at ang labis niyang pinagtaka, nakita niyang pagmamahal. I'm sorry, Destiny. Puno ng pagsisisi na sabi ni Austin. Hindi kita hinayaang magpaliwanag. Nagkamali ako. Nang umalis ka, gusto kitang tawagin pabalik. Pero nahiya na ako. Natakot sa pwedeng matanggap ko mula sa'yo. Kaso, pinutol ni Francine ang mga sinasabi ni Austin. Yaya, Mommy nang itatawag ko sa'yo ah. Matagal na po silang break ni Tita Irish. Kasi nalaman niya pong bad siya sa akin. Kaya po kami nandito kasi manliligaw po si Daddy sa'yo. Pumayag ka po ha. Mahina siyang natawa at tiningnan ng mag-ama. Bakit pakiramdam ko tinatrap niyo akong mag-ama? Napapikit naman sa inis si Austin. Anak, sinisira mong diskarte ko. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Liligawan mo ba ako dahil nakikita mong pwede akong maging mami ni Francine? Kung yan ang dahilan mo, wag na. Kaya ko maging mami sa anak mo nang hindi ka... Mahal kita. Maagap nitong sabi. Sinabi kong hindi na ako naniniwala sa pag-ibig, Destiny.
Pero nang makilala kita at mapalapit ako sa'yo, gusto ko na ulit magmahal. Handa na ulit akong masaktan. Parang hinaplos ang kanyang puso. Humakbang siya papalapit kay Austin at hinaplos ang mukha nito. Hindi mo kailangang maghanda dahil iiwasan kong masaktan ka hanggat kaya ko, Austin. Pangako yan. Simula ng araw na yon, nagsimula ng manligaw sa kanya si Austin. Hindi na rin naman pinatagal ni Destiny dahil mahal niya rin naman ito. Nang ikasal sila, si Francine ang pinakamasaya. Hindi lang asawa ang nakuha ni Destiny. Pati instant na anak, binigay ng Diyos sa kanilang dalawa ni Austin. Sa palagay niya, hindi naman masamang magmahal ng isang single dad. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng ugaling mayroon ng ating mga anak. Minsan ay nakukuha rin sa klase ng tahanang ibinibigay natin sa kanila. Gayunpaman, nasa mga anak pa rin natin ang desisyon kung pipiliin nila ang maling landas o pipiliting magbago para sa magandang bukas. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.